ito. Pakibasa nga po nating lahat. Paghihilom sa ating pamayanan, sa ating mga samahan. Kasama na rin dito, maaari, paghihilom sa ating sariling pamilya, sa mga relasyon natin sa ating tahanan, sa ating organizations, anuman na ating kinabibilangan na grupo, mayroong pangangailangan ng paghihilom. Pero, sabi nga, it is important that we understand that healing of our community begins, saan daw? Na yun daw paghihilom sa ating pamayanan, sa ating organizations, sa ating pamilya, saan nagsisimula? Sa ating sarili. Yun ang tandaan natin. Gusto natin ng isang mapayapang bayan. Gusto natin ng pagbabago. Taas ang kamay ng lahat ng gusto ng isang mapayapang bayan. Very good. Lahat ng gusto ng may pagbabago sa lipunan. Very good. Then, saan magsisimula ang pagbabago? Sa ating sarili. Madalas ang sinasabi ng ibang tao, gusto ko ng pagbabago pero kayo lang ang magbago, hindi ako kasali doon. Pwede ba yon? Ay hindi, lahat tayo. Kailangan merong pagsisikap na magbago. Otherwise, hindi magiging totoo yung pangarap natin. Many times, sabi nga, the reason why we have broken families, broken communities, broken organizations, bakit daw? It's not because we had bad families. Hindi dahil masama pamilya mo. Hindi dahil pangit yung organization nyo. Hindi dahil masama yung inyong pamayanan. Hindi. Hindi yun ang dahilan. It is because many times the persons and individuals who belong to those broken families, to those broken communities, broken organizations, are in fact the ones who are actually broken. Hindi yung pamilya ang sira. Hindi yung samahan ang sira. Hindi yung community nyo ang sira. Tayo ang may sira. Tayo ang may diferensya. Lahat tayo. Lahat tayo merong mga sugat. Lahat tayo may mga hinanakit. Lahat tayo may mga tampo. At madalas, ang nangyayari, ipinapasa natin yon sa ating pamilya, sa ating samahan, sa ating organizations. At ito pa ang mas problema. Sabi nga, the more difficult part is that many times, we do not know it. Hindi natin alam na tayo pala ang may diferensya. Many times, we are not aware of it. Hindi natin alam yon. Marami ako mga nakausap na tao na lagi nilang sinisisi yung pamilya nila, yung samahan nila, yung community nila, and only to realize ang problema nasa kanila. Ayan. Maraming tao magsasabi, ay, sila lang yan, di ako kasali dyan. Pero lumalabas sa bibig. Ito yung isang halimbawa. Tignan ninyo kung totoo itong halimbawa na ito. Eh bakit siya? Eh mas magaling naman ako sa kanya. Amen? Narinig nyo na yan? Pamilyar kayo dyan? Di ba? Eh bakit siya? Oh, halimbawa, sa parokya, sasabihin, eh bakit siya yung pinapansin ni Father? Galing naman ako ah. Mas magaling pa nga ako sa kanya eh. Oh, bakit siya? Eh mas matagal na ako dito ah. Ah? Oh, ganun din sa bahay. Ganun din sa bahay. Minsan sasabihin natin,
Bakit siya na lang lagi pinapansin ni mami, ni daddy? Magaling din naman ako ah. Minsan nga may nagkumpisal sa akin. Sabi niya, Father, galit ako sa parents ko. Sabi ko, bakit? Kasi lagi na lang sinasabi, mas maganda talaga yung kapatid ko kaysa sa akin. Sinilip ko sa kumpisalan, yung nagkukumpisal. Sabi ko, Iha, mukhang tama yung magulang mo. Wala naman pala siya karapatang magreklamo eh. Di ba? Di ba? Kasi nga, bakit siya? Aminin mo na lang. Di ba? Talagang, baka kung hindi ka maganda, baka magaling ka na lang kumanta. Ayan, oh. O kaya mabait ka. Yun na lang. Di ba? Kaya nga sabi nila, pagka daw hindi ka maganda, kailangan mabait ka. Di ba? Kasi pagka hindi ka na nga maganda, suplada ka pa. Di ba? Sabihin nila, naku, paano na lang, wala ka na may pagmamalaki. Ha? Kaya, sabi nila, sabi lang, no? Yun lang daw magaganda, may karapatang magsungit. Tama ba yon? Ay, hindi kayo. So, kayo inaamin nyo, hindi kayo maganda, kaya may karapatan. Ayan. So, the more we become open as individuals. So, ang focus natin dito is to be open as individuals, to accept the truth that we are indeed broken. Doon tayo magsisimula. Maging bukas tayo doon sa katotohanan na yung kasiraan na nakikita natin sa ating paligid, actually, nagsisimula yon sa ating sarili. And the more we can help in the healing process of our respective families, communities, and organizations, mangyayari yung pagpapagaling, yung paghihilom, dahil tutulong tayo. Dahil alam natin, kasama tayo doon sa ating nakikitang kahirapan. We become part of the solution and not part of the problem. Ilan dito yung gustong maging part ng solution? Solution. Okay, very good. Yung gusto part siya ng problema. Ayan. So kung gusto mong maging part ng solution, the first good step is to accept na tayo, nasa sarili natin, yung pagsisimula. Ito po yung tatlong importante na kailangan nating tanggapin. Alam niyo, ito po ay ginagamit sa conflict management. Kahit saan po, halimbawa, sa pamilya nyo, may gusot, sa inyong organizations, sa inyong pamayanan, magagamit po ito. Tatlong mahalagang bagay. Ano yung una? Tanggapin. We have a problem. Kaya tignan nyo, naka-underline yung we. May problema tayo. Hindi yung, may problema kayo. Kasi pag yung pronoun mo kayo, ibig sabihin, labas ka doon. Pero pag sinabi mong, may problema tayo, kasama ka doon. Parang sa pamilya, di ba? Sasabihin natin, may problema tayo sa pamilya. Hindi yung pag nagkwento ka sa kaibigan mo, sasabihin mo, may problema yung may problema sila sa bahay. Hindi ka kasali. Kasali ka doon. Problema yon nating lahat na nakatira doon sa tahanan na yan. We have a problem. Yung number one na yan, yan yung nagpapakita ng pagiging totoo. Ang tawag dyan ay psychological honesty. Ibig sabihin yung pagiging tapat. Yung pagsisinungaling ay hindi lamang yung hindi ka nagsasabi ng totoo. Yung tinatawag na psychological honesty, yan po yung katotohanan, nagpapakatotoo ka. Walang denial. Yun ang ibig sabihin nun. Yung number two, ay I am part of the problem. Bahagi ka ng problema. Bahagi ako ng problema. And number three, I am part of the solution. Kung bahagi ako ng problema, pwede rin ako maging bahagi ng
solution. Magbigay tayo ng halimbawa. Halimbawa, sa pamilya, nag-aaway ang magulang mo. Sabihin mo, we have a problem. At number 2, I am part of the problem. Bakit? Kasi may mga pagkakataon, may problema na yung magulang mo, ang gagawin mo pa, mag-aadik-adik ka, maglalasing, magbabarkada, magbibisyo. Bakit? May problema kasi magulang ko eh. You become part of a problem. So, gusto mong maging part ng solution? Anong dapat mong gawin? Kung ikaw ay anak, mag-aral kang mabuti. Kung graduate na, nagtatrabaho ka, tumulong ka, mag-intrega ka. Kung pabaya yung tatay mo, baka pwedeng makatulong ka. Ikaw yung tutulong sa pamilya. You become part of the solution. Dito sa parokya, sabihin natin sa isang organization, sa isang ministry, we have a problem. Ano yun? Nag-aaway-away, halimbawa, ang mga miyembro. So, problema natin lahat yan. So, I am part of the problem. Bakit? Kasi minsan, nagkakampihan. Hindi ba? Nagchichismisan. Alam nyo ba, in-interview ko yung mga chismoso at chismosa. Ang sabi nila, kaya daw sila nagchichismis. Sabi ko, ba't pa kayo nagchichismis? Wala, Father, gusto lang naming makatulong. Tama ba yon? Kaya daw sila nagchichismis, kaya daw nila pinag-uusapan yung buhay ng may buhay, yung ibang tao, kasi gusto nilang makatulong. Hindi po totoo yun. Kasi gusto mong makatulong, kakausapin mo sila, at baka mag-contribute ka pa doon sa solution. So yung chismis. Pero buti na lang, narinig ko na dito sa parokya ng Kristong Hari, walang chismosa at chismoso. Amen? Palakpakan natin. Pero marami daw sinungaling. Kaya ayun po, nag-uumpisa na kumpisal, pwede na po kayong pumila. Ayan. So, to be open to the reality, we have a problem. To accept. Number 2, I am part of the problem. And number 3, I can be part of the solution. Okay? So, mahalaga po yan. No? Pero madalas, ganito. Hindi po nasusunod yun. Hindi. Ito ang nangyayari. Ha? Ito ang naririnig natin. Ako, walang problema. Ha? Baka ikaw meron. Sige nga, sabihin mo sa katabi mo, "Oy, ako walang problema, ikaw lang meron." Hindi ba? Alam nyo, may sasabihin ako sa inyo at pakatandaan ninyo, yung mga taong mayabang na nagsasabi na wala silang problema, totoo po yun. Wala talaga silang problema. Alam nyo kung bakit? Sila ang problema. Yes. Sa pamilya, sila yung sinusuka ng pamilya. Sila yung ayaw makasama ng pamilya sa sobrang kayabangan. Ay, ako walang problema, ikaw lang meron. Sa organizations, sila yung mayayabang nagsasabi, kayo lang ang may problema, ako lang ang wala. Wow, ang swerte, no? Ikaw lang meron, ako wala. Pamilyar sa inyo? Agree kayo dyan? Ha? Ayan, no? Naririnig nyo rin pala yan. Ha? Ang ganda talaga ng sinabi ni Father. Tamang-tama talaga para sa kanya. Bagay talaga sa kakilala ko. Teka, sandali lang. Sa'yo, wala. Sa'yo, wala. Hindi bagay sa'yo. Sa kanya lang bagay. Wow naman. Ha? Ang swerte mo naman. Ha? Sa kanya lang bagay, sa'yo hindi. Ang ganda ng sinabi mo, Father.
tama talaga yan doon sa kakilala ko. Sa'yo, hindi. Di ba? Ng sapatos na gusto ko, pinantulog ko pa nga eh. At alam mo, Father, doon ko naranasan na kaya pala ako galit sa pamilya ko, hindi dahil kasalanan nila. Kung hindi napudpud na ako, Father, kasi kahit ako pala, hindi ko rin mahal ang sarili ko. At kaya nung naramdaman ko na mahal ko pala yung sarili ko, nawala yung galit ko sa pamilya ko, sabi ko, hindi naman pala nila kasalanan itong ginagawa. Ako ang may gustong tumulong. Pero kasi ako, mali yung pinanggagalingan ko. Sabi nga, you cannot give what you do not have. Wala na ako maibigay, Father, kasi ako rin mismo napudpud na. Pero nung naramdaman ko, yung malasakit ko sa sarili ko, naging masaya ako. Ilan sa atin ang madalas nangyayari, naiipon lang yung sama ng loob sa ating mga kalooban. At madalas sinisisi natin yung ibang tao doon sa mga sama ng loob natin na wala naman silang kinalaman. Di ba? Agree kayo? Di ba? Ayan. Kaya, mga palatandaan. Tignan mo itong assignment nyo. Hanapin mo yung sarili mo rito. Mga palatandaan na need mo healing. Ito na. Nandadamay sa buwisit sa buhay, nandadamay sa buwisit ng buhay sa iba, misery loves company. Yung bang buwisit siya sa buhay niya, idadamay ka. Ano yung halimbawa? Pag nakakita siya ng mga mag-boyfriend na sweet, mag-holding hands, mga mag-asawa na nag-aakbayan na ang saya-saya, anong sasabuhin niya? Mag-iwalay din kayo. Walang forever. Bakit? Damay-damay na to. Alangan namang ako lang ang buwisit sa buhay. May bibinggo na ba? Wala pa. Wala pa. Mapamintas. Naghahanap lagi ng kasiraan ng iba. Sabihin niya, yung mga damit niyan maganda pero hulugan. Maniwala ka dyan, Father. Puro utang lang yan. Maniwala ka dyan, Father. Kala mo yan, ang bait-bait niyan. Pero pag lahat, no? Sisiraan. Sabi nga, they want to be great at the expense of other people. Masakit magsalita. Hindi mo ba nakikilala ko sino ako? Sino ka ba? Magpakilala ka. Di ba? Yung bang, bakit? Sino ka magsasalita? Para sa akin ng ganyan. Yung bang masakit, yung tono ng salita, yung bang, para bang, lalong-lalo na kung may posisyon. Di ba? Pag may pwesto, masakit magsalita. Ikaw, wala kang pwesto, kaya api-apihang ka. Ayan. May bibingo na ba? Wala pa. Sigaw lang bingo pag meron na meron na. Ayan. Mahilig magparinig. Yung iba dyan, nakala mo naggagaling-galingan, pero wala naman talagang ibubuga. Ganon. Yung mahilig magparinig, di ba? Yung kala mo kausap, sarili. May bumingo na? Meron na? Meron na. Sige, mamaya kunin niyo yung regalo niyo, Okay. Wala nang ibang tama kundi ang sarili. Self-referential. Yung ba sasabihin niya na, hindi, ito lang ang tama. Teka, sandali, pakinggan natin yung sasabihin ng iba. Hindi, yan lang ang tama. Paano mo nalamang yan ang tama? Alam ko, yan lang ang tama talaga. May kakilala kayong ganon? Si Mr. Correct, tsaka si Miss Correct? Ang dami ng bibinggo rito, Straight ba? Straight? Blackout. Balat sibuyas. Yung bang nagjo-joke lang kayo, biruan, no? Pero sineseryoso lagi, di ba? Yung bang nabiro mo lang, sabihin mo, ang ganda-ganda ng damit mo, parang kukur. Kukurtinahin, di ba?
Nako, hindi ka nababatiin yan. Hindi ka nababatiin yan. Oh? O kaya, nagregalo ng cake kay Father. Oh, Father, ito yung cake. Oh, talaga. Next time, di lang siya nabati ng good morning. Wala na, hindi na nagsimba. Oh, ayan. Oh, mga palatandaan, need mo ang healing, Oh. KSP, gusto laging sikat. Yung bang lakad ng lakad sa harap, no? Papansin. May kakilala kayo, papansin? Oh, bingo na, bingo? Oh, ba talaga, may bumingo. Galing Gusto lagi sikat. Yun, ewan ko, hindi pa nakakapagod yun? Gusto mo lagi ka sikat? Magpahinga ka naman. Di ba? Manipulative. Pakabig sa sarili. Ayan. No? Halimbawa, pagdating ng mga eleksyon, ganyan, no? Yan, kunyari, active talaga. No? Ganyan, no? Kunyari, donation dito, bigay dyan regalo, talagang active, ganyan. No? Pero gusto niya ang kabig nun sa sarili. At malalaman mo yon kasi pag hindi siya napili, walk out. No? Walk out siya. Bakit? Sayang lang lahat ng tinulong ko rito. Nagpagod pa naman ako. Kasi kaya alam mo siya gumagawa nun para kumabig. Di ba? Oh, may bingo na dyan? Meron na? Meron na rin. Talaga naman, ang dami rin, Talaga na. Ayan, chismosa. Okay, pero, napag-alaman ko, ulitin ko, napag-alaman ko, walang mga chismosa dito. Okay? Tama? Tama? Wala. Okay. Maraming sinungaling, kaya, ayan. Sigurado ako mga magkukumpisal ngayon, magugulat si Father ngayon. Ba't kaya ang dami nagkukumpisal? Father, nagsinungaling po ako. Kasi talagang chismosa naman ako, kaya lang sabi ni Father kasi hindi daw chismosa. Ayan, So, nakikita ba natin yung sarili natin? Sarili natin, baka sasabihin mo na naman, may kakilala akong ganyan. Ikaw, tanungin mo sarili mo, Ayan. Hindi makamove on. Yung kagalit na agnas na, na-cremate na, nandun na nga sa ilalim mo, doon sa columbary, may nakalagay na rest in peace. Pero siya hindi pa rin makamove on. Iniisip niya pa rin yung sama ng loob niya mula umaga hanggang gabi. Unan niya yon sa pagtulog. Alam mo ba, ito sasabihin ko sa iyo, Luging-lugi ka kapag ikaw ay may kagalit at hindi ka makamove on. Alam mo kung bakit? Siya iniisip mo, pero siya hindi ka iniisip. Di ba? Kaya, di ba? Hindi ka makamove on, bahala ka sa buhay mo. Hindi makapagpatawad. Nako, wala, mangyari na mangyari. Hindi ako papatawarin yung taong yan. Okay, sige. O di habang buhay ka rin nakakulong sa galit tsaka sama ng loob. Yun nga, mula umaga, iniisip mo yung kaaway mo, iniisip mo yung kagalit mo, hindi ka makausad-usad. Ikaw, bahala ka sa buhay mo. Laging galit. Mula umaga hanggang... May kakilala kami nung bata, kami laging galit. Nakasimangot lagi. Kaya ang tawag namin doon si Aling Simang. May kakilala kayo ritong Aling Simang? Si Aling Simang, mula umaga hanggang gabi, nakasimangot. Ayan. Okay. Mga palatandaan na need mo ang healing. Kasi, kapag meron ka, kahit isa lang dyan, meron ka ng pagdadasalan. Lord, tulungan mo ako makalaya sa sitwasyon na ito. In short, baka hindi mo alam, ikaw ay isang
Dan, dararan, dan, 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 dan. Yan. Ha? Kaya bitter ka ba? Tanungin mo yung katabi mo. Bitter ka ba? Walang mag-aaway ha. Walang mag-aaway. Healing nga to. Healing eh. Ba't kayo nag-aaway? Walang mag-aaway. Tanong lang. Ba't galit ka kagad? Tanong lang. Mukha at ang susunod na kulubot, mukha mo na. Kaya yung iba, ang kapal-kapal mag-makeup, parang namasilya. Hindi ba? Kasi tinatakpan yung mga kulubot. Sabi nga nila, the best makeup, alam nyo kung ano yung the best makeup? Is smile. The best makeup is happiness. Ayan. May mga tao hindi na marunong mag-smile. Kaya mamaya pag uwi ninyo, umarap kayo sa salamin, ha? Napanood ko to doon sa isang TV show sa morning. Nagtuturo siya sa mga Miss Universe candidates. At ang training pala sa pag-smile ay ganito, no? Yung letter A. A. Sabihin nga natin, A. Ayan, di ba? Pag sinabi mong letter A, di ba? Para ka mag-i-smile, di ba? Practicein mo yan. Kaya mamaya pag uwi mo, sabihin mo sa salamin, A. A. At kakatok isara mo yung pinto ng CR. Sara mo. Sara mo yung pinto ng CR. Sara mo. Habang nagpa-practice ka. Kasi baka magtaka yung mister mo, ano na nangyari sa misis ko, ba't hindi niya na alam ang kasunod ng A, hanggang A lang siya. Hindi na siya nakalipat sa B, sa C, sa A lang siya, A. Hindi niya alam, sinusunod lang niya yung payo ni Father, no? Ayan. So, para mawala yung bitterness, smile. Nega ka ba? Tanungin mo yung katabi mo, nega ka ba? Walang away, ha? Walang away. Tanong lang. Okay, tanong lang. So, paano mo malalaman? Ayan, paano mo malalaman? Simple test. Ready? Ready na kayo? Okay, paano malalaman kung ikaw ay bitter or ikaw ay nega? Kapag ka wala ka, nalulungkot ba sila? Ibig sabihin, pag absent ka, saan ka na? Where na you? Here na me. Di ba? May magtatanggap kang message, I miss you. Uy, dating ka na. Ibig sabihin, ikaw ay isang positive person. Ibig sabihin, hindi ka bitter. Ibig sabihin, maganda ugali mo. Ayan. Kasi hinahanap ka. Di ba? Tama? Halimbawa, kagaya ngayon, wala ka rito sa recollection. Uy, saan ka na? Dito ka na, punta ka na, namimiss kita. O, di ba? Ibig sabihin, ikaw ay positive person, maganda ugali mo. Hindi ka bitter, hindi ka nega. Or, kapag absent ka, mas masaya sila. Yung bang kapag ka-absent ka, sasabihin nila, yes! O ikaw magluto ka ng spaghetti, magdala ka ng lobo, magbibidyoke tayo, celebrate tayo, sabihin na iba, anong okasyon? Absent siya. Ayan. Isa lang ang ibig sabihin niyan, kapatid, pag mas masaya sila, wala ka. Isa kang bitter. Isa kang nega. Ayan. So, maganda malaman natin, anong dahilan nga ba ba't may mga taong bitter? Ba't may mga taong nega? Magandang malaman natin. Baka kasi tayo rin. Ganun tayo at hindi natin alam. So, pain, frustrations, and hurts of the past swept under the rug.
Madalas ang dahilan kung bakit ang tao ay nagiging bitter, nagiging nega, ay sapagkat yung mga sama ng loob parang winawalis lang sa ilalim ng batahan. Itinatago doon sa ilalim at sasabihin, para wala na lang gulo, wala na lang, di na lang pag-usapan. Wala ngang gulo, pero wala ring ayos. At yon sa pagtakbo ng panahon, naipon ng naipon, naipon ng naipon, hanggang lumabas sa iyong pag-uugali, pagiging bitter, pagiging nega. Bakit siya? Magaling din naman ako ah. Ayan. Yan ang number 1 na dahilan. Naipon sa pagtakbo ng panahon, kaya naging bagahe, naging baggage. No? Kaya naririnig natin, ay, ito, taon to, may bagahe to. Ha? May bit-bit ito. Ha? Ayan. Bakit minsan ayaw nating harapin ang katotohanan sa ating sarili? Alam niyo kung bakit? Kasi, many times, it's because of fear. Takot. Yes. Natatakot. Natatakot na harapin. Many times, fear of rejection. Yung ma-reject. Sinasabi niya, mamahalin mo pa rin ba ako sakaling malaman mo ang aking mga kapintasan? Ang aking kahinaan? Ang aking nakaraan? Kaya yung mga tao, anong ginagawa? Nagmamaskara. Nagkukunwari. Okay ako. Pero ang totoo, hindi siya okay. Hindi siya okay. Pero ito ang sasabihin ko, tandaan niyo po ito. No? Alam mo, kahit hindi ka tanggapin ng maraming tao, basta may isang tao lang natatanggap sa'yo, mamahalin ka sa kabila ng lahat, sapat na yun. Sapagkat yung taong yan, mahal ka sa pagiging totoo mo. Amen? Kaya wag mo nang pakawalan yung tao na yan. Wag mo na siyang ipagwalang bahala. Kasi aanhin mo yung maraming tao na gusto ka, pero gusto lang nila yung nakamaskara mong sarili, hindi yung totoo mong sarili. Eto, mahal ka niya sa kabila ng lahat. Amen? Optimist person, sasabihin ng mga taong positibo, wow, buti na lang kahit kalahati may laman. Pero yung daw mga taong nega at bitter, ang tingin nila sa baso na yan, ay, kalahati lang. Reklamador. Di ba? Kaya, to be better or to be bitter, choice mo yan. No? It's your choice. How you look at reality. We cannot give what we simply do not have. No? We cannot give what we simply do not have. Gusto mong magmahal, pero kung sa kalooban mo, bulok na bulok sa sama ng loob, galit, selos, inggit, hindi mo may bibigay ang love. Kailangan may magbago muna dito sa loob. Gusto mong tumulong sa kapwa mo, Father, gusto ko pong mag-serve. Ang galing, ano? Alam niyo ba, pang mag-i-interview ako ng mga magme-members sa organizations, ganito lagi ang sagot. Bakit gusto mong sumali sa organizations na ito, sa ministry? I want to serve the Lord. Galing, ha? Palakpakan, no? Gano'n. Eto na. Nung bigayan na ng assignment, pwede ka bang mag-serve ng 5:00 ng umaga? Sabi niya, Father, wala bang mas magandang oras? I want to serve the Lord, pero yung maganda lang, ha? Di ba? Tama po ba yun? May kakilala kayong ganon? Saan nakamarinate ang puso mo ngayon? Di ba, pag nagluluto tayo ng barbecue, isasalang mo ba kagad yun sa apoy? Hindi. Bababad mo muna sa sauce. Di ba? Mahalaga kung anong sa ng sauce mo,
pareho ang ginagawa mo, hindi ka nagbabago. So wala ring pagbabago. You want change, but you are not doing anything new. Pare-pareho lang. Kasi yun ang magiging lasa ng barbecue mo. Ganon din ang puso mo. Imaginein mo ang puso mo ngayon nakababad sa sauce. Anong klaseng sauce? Love ba yan? Kapayapaan? Pagpapatawad? Kabutihan? Katotohanan? O baka nakababad sa sama ng loob? Selos, inggit, galit, tampo, bitterness, and negative. Kung saan nakababad ang puso mo, yun din. Kaya, maganda ma-imagine natin, no? Ano ba yung nagkukulong sa atin upang pumipigil sa atin para tayo'y magmahal, upang tayo'y makapaglingkod kay Lord at sa ating kapwa-tao ng maayos? Bakit gusto nating maglingkod kay Lord pero kaaway natin lahat ng mga parishioner? No? Ba't gusto kong maglingkod kay Lord pero wala akong makasundo sa aming samahan? Tama ba yon? Parang mali. Bakit ganon? Ibig sabihin, may pumipigil sa atin para magawa natin yung tama. Kaya maganda ngayong gabing ito, simulan mong kumustahin yung sarili mo. Kumusta ka? 1 to 10. 1 to 10. Yung 10 ang pinakamataas, yung pagiging okay. Okay na okay ka. Taas ang kamay ng mga 10. Ayan, very good. 9. Yung medyo okay. Yan. Yung 8, yung bumababang okay na. Okay, 7, palubog ng okay. Yan. 6, nakasabit pang okay. 5, pasang-awang okay. Yan, maraming pasang-awang. Yung 4, back subject na okay. 3, nakakalimutan ng maging okay. Yung 2, tinulugan na lang ang pagiging hindi okay. Yung 1, dead man na lang. Yan. Very good. So kasi bakit? Pag tinanong mo ang Pinoy, kumusta ka? Ang sasagot ka agad sa'yo, okay ako. Totoo? Okay ka? 1 to 10. 2. Okay siya nun. 2 ang grade niya. Ibig sabihin, hindi ka nagpapakatotoo. Kaya kumustahin mo yung sarili mo ngayon. Totoo bang okay ka? No? Are you happy? Nakikita niyo yung drawing na yan? Doon sa kaliwa, may makikita kayo. Are you happy? Masaya ka ba? Ang sagot, arrow, yes. Pababang arrow, keep doing whatever you're doing. Pag tinanong ka, masaya ka ba? Tuloy mo lang yung ginagawa mo. Okay? Lipat tayo sa kabila. Are you happy? Masaya ka ba? Ang sagot mo, no. Do you want to be happy? Kung ang sagot mo, gusto mo maging masaya, yes, change something. Baguhin mo yung ugali mo. Baguhin mo yung relasyon mo sa kapwa-tao mo. Baguhin mo yung pag-uugali mo, yung pag-iisip mo. Pero kung ang tanong sa'yo, are you happy? Hindi po. Gusto mo bang maging happy? Hindi rin po. Ang araw, ituloy mo na lang yung kagawa na pinagagagawa mo.